Ngayon, ang gagawin natin, magre-review tayo ng pack na produkto na gaya ng ginagawa ko dati sa blog ko. Link sa description as always. Pero medyo iba ito ngayon kasi i-review ko siya step by step. Sa ngayon, i-explain ko muna kung ano-ano ba yung mga i-review ko. Una ay ang minimum requirements set by law. May mga requirements na sinet ang batas natin dito sa Pilipinas para sa labeling ng bawat produkto. Pero syempre, may mga exceptions sa bawat requirements. Pero di-discuss natin yan habang umuusad tayo. Syempre, habang nag-explain ako, kailangan natin ng example. At ang example na gagamitin natin ay tortillas. Syempre, yung favorite ko ang gagamitin natin. First requirement, product name or name of food. Dapat hindi nakakalito yung label mo doon sa produkto mo. For example, nakalagay dito barbecue flavored corn chips. At yun naman talaga yung laman niya dito sa loob. Barbecue flavored corn chips. Hindi pwedeng ang laman ay crunchy fried rice flour snacks. Pero nakalagay sa label mo, fish crackers. Mali yun kasi wala ka namang fish talaga dun. Number 2 requirement, use of brand name or trademark. Kung merong brand name or trademark yung produkto mo, kailangan nakalagay yun kasama yun doon sa labeling mo. Again, example, ano ang brand name nito? Tortillas. Brand name yan. So to complete the name, nakalagay doon is Granny Goose Tortillas Barbecue Flavored Corn Snacks. Bawal din ang parehong brand name unless pinayagan nung may-ari ng brand name. Halimbawa na lang din ulit, tortillas. Maraming klaseng tortillas dyan. Meron yung itim, meron yung orange, yung cheese, tsaka yung chili. At isa pa, bawal ang brand name na offensive. Yung mga condom nga, matitino yung mga brand name nila eh. Trust, Durex, Frenzy. Yun namang sa kaso ng Chupa Chups. Kasalanan naman ng Pilipino yan eh kung bakit naging bastos yung pangalan na yan. Binigyan ng mga Pinoy ng negative connotation yung brand na Chupa Chups. So walang kasalanan si Chupa Chups dyan. Pinoy ang may kasalanan dyan. Number 3 requirement, complete list of ingredients. So syempre, example uli natin, ingredient list. Ito yan, makikita yan. At kung makikita nyo. Yan. Pero kung yung produkto nyo is asin lang, hindi nyo na kailangan ng ingredient list kasi asin lang yun. O kaya asukal lang, kaya kape lang. Tapos, yung nakalist na ingredients is ano yun. Kung ano yung pinakauna, yun yung pinakamarami. So, halimbawa ito. Dito, nakalist ang una ay corn. Kasi, corn snacks to. Karamihan nito, corn. Number 4 requirement, net contents and drained weight. Ito yung timbang o dami ng produkto na nasa loob ng pakete mo or lata or bote. Since nandito tayo sa Pilipinas, kailangan ang unit mo ay nasa SI units. Ang SI units ay yung grams, kilograms pagdating sa timbang, milliliters o ml or liters pagdating sa volume, kaya ng sa soft drinks kaya tubig. At kung yung produkto mo naman ay binibilang, ang units mo, syempre pieces. Kaya nga ngayon medyo nawawala na yung sa soft drinks na 12 ounce, 8 ounce kasi hindi naman SI unit ang ounce. Ngayon, nasa ml na karamihan. Pero kung ang produkto mo naman ay duda ka kung ano, liquid ba to o solid, pwede mong gamitin maski ano, tulad ng gel o kaya toothpaste. Pwedeng grams, pwedeng milliliter. Para naman sa mga produkto na mayroong liquid medium katulad ng pickles, kadalasan dinidrain mo yon bago mo pa siya kainin. So tinatapon mo yung brine. Ang kinukuha natin doon ay ang drained weight o yung timbang lamang ng pickles, hindi kasama yung tubig. So ulit, example ulit tayo. Dito siya nakalagay yung timbang. Medyo hindi may kita sa camera kasi yung kulay ng letters niya is black. Pero ayun, aninag mo siya. Number 5 requirement, name and address of manufacturer, repacker, packer, importer,
trader, and or distributor. Very straightforward yung requirement na to. Name and address lang. So, example ulit, syempre, ito, nakalagay dito. Yan. Universal Robina Corporation at merong address dito. Meron din telephone number just in case na meron kang complaints. Diyan nakalagay. Number 6, requirement. Lot identification. Madalas, ang tawag dito sa planta is production code. Hindi pare-pareho ang format ng production code ng bawat planta. Meron yung iba, madaling basahin ng consumer. Yung iba naman, yung planta lang talaga ang nakakaintindi. So, for the case ng ating example, ito po yun. So, bali parang dalawa na yan. Kasama na dyan yung expiry date na kasama din sa requirements. Requirement number 7, storage condition. Ito ay para sa mga produkto na kailangan ng special storage condition. Halimbawa, keep in cool, dry place. Ito parang wala yatang special storage condition to. Wala siyang special. Ibig sabihin, no, hindi niya kailangan ng special storage condition. Requirement number 8. Expiry or expiration date, best before date, or consume by date. Pare-pareho lang yung mga yun. Gaya nga ng sabi ko kanina sa lot identification. Dito, kasama na yung expiry doon sa production code or lot code. Dapat ang expiry date ay day, month, year. At dapat yung month, letters yun, hindi pwedeng numbers. Halimbawa, mag-expire ka ng April 1, April 2020. Kaya 1 April 2021. Hindi pwedeng 1/4/2020. Kasi kung minsan, yung mga numbers nakakalito. Katulad nung 1/4/2020. Iba dyan, iisipin January 4, 2020. Requirement number 9. Food allergen information. Importante ito para sa mga taong may mga allergies. Usually, may nakalagay na may contain o kaya contains yung information na to. Maaring yung allergen na yon ay nakalagay na dito sa ingredient list. Pero kung minsan kasi masyadong maraming laman yan, hindi mo naman nababasahin din lahat yan, baka hindi mo rin mapansin. Kaya kadalasan nakahiwalay siya. Yan, ito. So nakahiwalay siya dito. Ito yung ingredient list mo. Andito yung allergen declaration mo. Allergen information may contain soybean, may contain wheat, milk, and milk products. Requirement number 10, directions for use. Ito naman ay para sa mga produkto na hindi ready to consume. Tulad ng kape na titimplahin mo pa, juice, gatas, yung mga powdered na gatas, noodles, at kung ano pang pagkain na iluluto dyan. Doon nakalagay kung paano mo titimplahin yung juice, kung paano mo iluluto yung pansit canton. Requirement number 11, nutrition facts. Ito, importante ito sa mga nagda-diet, yung mga nagbibilang ng calories. Ito yan. So, yun na yung mga minimum requirements para sa labeling. Yung ibang mga exceptions, saka na natin i-discuss kapag nag-review na tayo ng ibang produkto ng actual. Maski na sample lang to, review pa rin yun. Medyo mas mahaba nga lang ngayon kasi may explanation pang kasama.